ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Presyo ng kamatis sumipa dahil sa delay harvest ayon sa Department of Agriculture. Senator Sonny Angara, back to basics sa kurikulum ng DepEd, pag-upo bilang kalihim, panukalang 2025 national budget, mabusising hihimayin ng Kamara. Sa MBC TV correspondents, higit 5 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas panalo kontra Latvia sa pagsisimula ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. At sa Showbiz Spotted, Horizon napiling brand ambassador ng isang global speaker brand. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sumampa ang presyo ng kamatis sa merkado dahil sa delay harvest. Paliwanag ng Department of Agriculture, ang naturang taas presyo ay bunsod pa rin ng pananalasa ng bagyong Aghon sa makasakahan nitong nakalipas na Mayo. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Doble na ang itinaas ng presyo ng kamatis ngayon sa mga pamilihan. Sa pag-iikot ng DZRH News sa palengke sa Divisoria sa Maynila, sinabi ng ilang mga mamimili na umaabot lamang sa 90 pesos kada kilo ang halaga ng kamatis noong nakaraang linggo. Pero sa kasalukuyan, umaabot na ito ng 140 pesos hanggang 180 pesos kada kilo. Sa paliwanag sa DZRH ng tagapagsalita ng Kagawaran ng Agrikultura na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, bungaan niya ito ng delay sa pag-aani ng mga kamatis dahil sa bagyong Aghon na nanalasa sa bansa nitong nakaraang Mayo. Kasi pag tag-araw talaga dyan, bumababa ng husto yung presyo ng kamatis. Pag ganitong tag-ulan, talagang hindi naman ganun karami yung harvest. At talagang pag minsan may mga area talaga nagipit. Pero ano naman yan, cycle, mabilis naman din na makarecover ang mga gulay. Sa kabila nito, sinabi ni Demesa na posibleng bumalik sa 80 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng kamatis kada kilo sa susunod na 1 hanggang 2 linggo dahil babalik na ulit sa normal ang harvest ng kamatis. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. China, sinusubukang impluwensyahan ng edukasyon, media at iba pang sektor ng bansa. Ayon yan kay AFP Chief General Browner. Ang buong detalye pakinggan natin live kay Edniel Parosa. Edniel? Sinusubukan ng pasukin ng China ang iba't ibang sektor ng bansa. Gaya ng edukasyon, negosyo, maging ang media. Yan ang taas ang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos ang first semester command conference na sinutahang lakas ng Pilipinas dito sa Campo Aguinaldo. Sa katatapos lamang na press briefing, ibinalita ni Browner na sinusubukang impluwensyahan ang umano'y United Front Works ng China ang bansa para magulo ito nang hindi pumapasok sa totoong giyera. Ito ang dahilan kung bakit nagrekomenda ng AFP ng bagong territorial defense strategy sa presidente na kung tawagin ito ay pantay kalayaan. Kasama rito ang mga hakbangin hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi maging ang pagrekomenda ng mga kaukulang hakbangin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama sa mga tinitignan ng AFP na ginagamit ng China ay ang mga scam hub o yung mga illegal at walang permit na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pakinggan natin si General Browner. Sila pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Kaya ang pangontra po natin dito sa mga United Front Works nila is that we are going to try to gather information from
from all of this, and then we're going to give the proper agency. Yan ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Back to basics. Sa curriculum ng Department of Education, si Senator Sani Angara makaraang i-appoint ng Pangulo bilang panibagong kalihim ng kagawaran. Ayon kay Senador Angara, gusto niya muling tutukan ang basic subjects tulad ng reading, math at science. Pakinggan natin ang ulat ni Nicole Lopez. Inihayag ni Senator Sani Angara na maraming marching order si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Oras na maupo siya bilang Education Secretary. Sa damdaming bayan, sinabi ni Angara na gusto niyang matutukan muli ang reading, mathematics at science sa mga mag-aaral. Sabi ni Angara, ito ang tinutukoy niyang basic curriculum na dapat ituro sa mga estudyante. Kailangan gawin natin mas simple, Apo, at focus back to basics tayo dahil parang sa dami ng pinasukan natin, sa dami ng sinaksak sa loob ng curriculum, medyo nadidistract na yung ating mga estudyante at nauubos ang kanilang oras. So dapat makafocus tayo talaga sa yung pagbabasa, yung reading, yung tinatawag na literacy at dito sa STEM education, science, technology, and math. Yan yung basic That's it. Yan yung sinasabi nilang na nag-deteriorate o nababawasan yung kalidad ng ating basic education system. Yan ang pundasyon, yung tinatawag na foundational skills. Noong Hunyo, lumabas ang ulat ng Program for International Student Assessment o PISA na kulelat ang Pilipinas pagdating sa math, reading at science. Sa PISA 2022 results, pang-anim sa 81 bansa ang Pilipinas pagdating sa reading at mathematics, habang pangatlo sa huli naman sa science. Maging sa creative writing ay kulelat din ang Pilipinas na may score lamang na 14 na puntos mula sa global average na 33, batay pa rin sa resulta ng PISA. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita, ilang linggo bago ang pasukan, nananatiling mababa ang presyo ng school supplies sa Divisoria. Kabilang sa mga produktong mabibili pa rin sa abot kayang halaga ay mga notebook, Crayola at lapis. Ang buong listahan ng mga presyo ihahatid ni Boy Gonzales. Mababa pa sa ngayon ang presyo ng ilang school supplies sa Divisoria sa Maynila ilang linggo bago ang pagbabalik ng klase sa Agosto. Dito sa mga stall sa M. De Santos Street sa Binondo, sinabi ng mga tindero at tindera, negosyante na kahit papaano ay nakakabenta na sila ng school supplies. Ayon kay Rosella Encarnacion, isa sa mga nakausap nating nagtitinda, wala pang pagtaas sa presyo ng ilang mga produktong pang-eskwela. Kabilang dito ang mga sumusunod. Ang notebook, spiral, 150 pesos kada 10 piraso. Writing notebook, 130 10 piraso. Crayons, 85 pesos, 24 na piraso. Lapis, Mongol kada kahon, 65 pesos sa 12 piraso. Ang ballpen naman na 70 pesos, 12 piraso. Ang presyo naman ng bag, 280 hanggang 400 pesos. Ang trolley bag naman, 780 pesos. Samantala, mabibili rin sa Divisoria ang mga gunting, folders hanggang sa mga uniforme, medyas at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayong Balik Eskwela 2024, inaasahang tataas ng 3% ang enrollment sa pinakamalaking high school sa bansa. Paliwanag ng kanilang school principal, malaki ang ibinaba ng kanilang enrollees nitong nakalipas na 3 taon marahil bunsod daw ng COVID-19 pandemic. Mga detalye tutukan sa ulat, nagbabalik si Edniel Barrosa. Walang tatanggihan ng Rizal High School sa Pasig City pagdating sa enrollment ng mga grade 7 sa pinakamalaking sekundaryang paaralan sa bansa. Yan ang sinabi ni Principal Richard Santos sa pagbubukas na ikalawang araw ng pagpapatala para sa unang baitang ng nasabing public high school. Naglalaro sa higit 12,000 estudyante ang populasyon ng Rizal High School hanggang noong nakaraang school year. Pero sa nagdaang 3 taon, bumaba umano ang enrollment ng grade 7 na maaaring dahil sa pandemya. Inaasahan ni Santos na tataas ng 3% ang kanilang enrollment sa grade 7 na may 2 hanggang 3,000 slot
at 1,500 nang nagpapatala sa online registration. Kaya bukod sa pag-akap sa dami ng mga mag-aaral, naglaam din ng libreng medical at psychological screening ang paaralan para sa mga bagong estudyante. Grade 7 ay dinaanan namin sila sa medical screening. So meron silang screening na kung saan, di ba, marami uso kasi ngayon depression, pinagdadaanan ng bata, anxiety, psychological. So yung ating mga pediatrics na expert from Lourdes Hospital, so meron kami 7 doctors na kung saan yung charge sa bawat bata is cover po ng school. So wala pong babayaran ang magulang. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, pabor ang mayorya ng Pilipino na idaan sa diplomatikong paraan ang pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa survey ng Pulse Asia mula May 5 hanggang May 9, 64% ng mga Pinoy ang nagsabi na kailangan na ng Code of Conduct ng claiming countries. 61% naman ang naniniwalang mapapahupa ang tensyon kung aalisin ng China ang kanilang mga barko sa exclusive economic zone ng bansa. Para sa 49%, dapat bayaran ng Beijing sa Pilipinas ang mga sinira nitong coral reef sa inaangkin nilang karagatan. Sa mundo ng basketball, isang makasaysayang panalo ang naitala ng Gilas Pilipinas sa unang laro nito para sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Tinalo kasi ng Nationals team ng Nationals ang team ng Latvia sa group stage na siyang nagmarka sa unang panalo ng Pilipinas kontra European team matapos ang 65 taon. Ang buong detalye sa balitang sports na yan ihatid sa atin ni Millie Borja. Maganda ang naging simula ng National Basketball Team Gilas Pilipinas sa una nitong laro para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Yan ay matapos talunin ng Nationals ang European team and world number 6 Latvia with 89-80 kahapon sa home crowd nito. It was Justin Brownlee who saved the day for Gilas with 26 points, 9 rebounds and 9 assists. Magandang laro rin ang ipinakita ni Kai Soto, delivering 18 points on top of 8 boards. Matinding team effort ang ipinakita ng Gilas dahil hindi rin nagpahuli sa scoring sina Dwight Ramos with 12, Junmar Fajardo with 11, and Chris Newsom having 10 points. Mula sa 26-point lead, napaliit ng Latvia ang lamang ng Gilas sa 10 sa final period. But with Brownlee's crucial 4-point play, napalobo pa nito ang kalamangan ng Pilipinas to 14 with 85-71. At bagamat na ilalapit ng Latvia ang score with few minutes remaining in the game, nanatili ang depensa ng Nationals para makuha ang unang panalo ng Pilipinas laban sa European team sa isang official game mula pa noong 1960 Olympic Games. Mamayang gabi balik aksyon ng Nationals para naman harapin ang team mula Georgia. At kung maipanalo ng mga ito ang laban, aabante na ang Gilas sa semifinals. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Panukalang 2025 national budget, mabusising hihimayin ng Kamara. Senator Alan Cayetano at Nancy Binay nagkasagutan sa pagdinig sa New Senate Building. At para sa MBC TV Sports, Falcons AP Bren, Liquid Echo na sweep ang mga kalaban sa MSC 2024 opener. At sa Showbiz Spotted, Horizon, napiling brand ambassador ng isang global speaker brand. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Trabaho, kalusugan at infrastruktura para sa taong 2025. Ito raw ang magiging prioridad ng Marcos Jr. Administration matapos aprubahan kamakailan ng Pangulo ang panibagong pambansang budget. Ang paliwanag ng Presidente alamin sa report ni Let Narciso. Mamumuhunan ang pamahalaan sa paglikha ng mga trabaho, pagpapatibay ng serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng infrastruktura. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang aprubahan ang 2025 National Expenditure Program. Ayon sa Pangulo, pakay ng gobyerno na tugunan ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bawasan ang kahirapan. Sa ganitong paraan, matitiyak niya na ang bawat Pilipino ay makikinabang sa paglago ng ekonomiya.
Sa nakaraang cabinet meeting, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang proposed 6.352 trillion pesos para sa susunod na taon na iprinisinta ng Department of Budget and Management. Ayon sa DBM, isusumite sa Kamara ang 2025 NEP sa July 29 o pagkatapos ng State of the Nation Address ni PBBM. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, nakatakda namang dumaan sa mabusising paghimay ng Kamara ang National Expenditure Program para sa taong 2025. Ayon sa isang mambabatas, titiyakin daw nito na maging komprehensibo at transparent ang mga pagdinig sa pambansang budget na inaasahang magtuloy-tuloy sa legacy projects ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong detalye ibabalita ni Milky Regonan. Handa na ang Kamara para tanggapin ang 2025 National Expenditure Program o pamansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, komprehensibo ang gagawing pagdinig ng Kongreso kasama ang iba't ibang stakeholders, mga ahensya ng gobyerno at mga eksperto para tiyakin ang transparency, accountability at epektibong paggamit ng pambansang pondo. Sa 2025 proposed national budget, sinabi ni titiyakin na tuloy-tuloy ang legacy projects ni Pangulong Bongbong Marcos na kinabibilangan ng legacy specialty hospitals, legacy on food security at legacy housing for the poor. Sabi pa ni Ko, hindi rin pauhuli na mabibigyan ng pondo ang vital sectors gaya ng education, healthcare, infrastructure at social services para mapaunlad ang kalidad ng kabuhayan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Ko, ang masusing paghimay sa 2025 NEP ay layuning makalika ng isang budget na hindi lamang susuporta sa paglago na ekonomiya kundi magtataguyod din ng inclusivity at social justice. Umaabot sa 6.352 trillion pesos ang panukalang pambansang budget sa 2025 kumpara sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon. Ang 2025 National Expenditure Program ay inaasang isusumite ng Malacanang ilang araw matapos ang SONA ni Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nag-walkout si Senador Nancy Binay matapos mauwi sa pagtatalo ang pagdinig ng Senado hinggil sa pagtatayo ng new Senate building. Nagkasagutan sina Senate Committee on Accounts Chair Senator Alan Peter Cayetano at dating chairperson ng komite na si Senador Binay. Kwestiyon kasi ni Cayetano ang tila napakalaking budget ng Senate building na 23 bilyong piso, gayong 8.9 billion pesos lamang ang naaprubahan. Nanindigan si Binay na walang ganoong kalaking halaga at hindi lang binibigyang pagkakataon ang DPWH na makapagpaliwanag kahit pa sinabi ni Cayetano na mismo ang kagawaran ang nagsumite ng ulat. So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Kanina pa na 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Samantala, mariing pinabulaanan ni Senator Nancy Binay ang alegasyong inupuan nito ang proyekto para sa bagong Senate building, dahilan para madelay ito. Depensa ng senadora, regular nga raw silang nagpupulong para matiyak na masulit ang pondong inilaan sa proyekto. Pero pag-amin nito, may isa pang mas malaking dahilan sa naturang pagkaantala. Kung ano ito, alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Todo tanggi si Senador Nancy Binay sa akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na kanyang inupuan ng ilang buwan ang pagtatayo ng new Senate building na nagresulta sa delay ng proyekto.
Ayon kay Binay na siyang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts, 2 beses sila sa isang linggo mag-meeting kasamang DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno. Binusisi nila ng husto ang mga pagbabago sa proyekto sa kagustuhang sulit ang gagastusing pondo para sa itinatayong new Senate building sa Taguig City. Sa hearing na ipinatawag kahapon ni Cayetano bilang chairman na ngayon ng Senate Committee on Accounts, inakusahan si Binay na inupuan ang proyekto para sa new Senate building kaya't delay na ito ng 852 days. Ngunit ang pangunahing dahilan nito ay dahil sa pandemya. Hindi yung pa yung isang masakit kasi pinaghirapan ko tong building na to, and in fact witness kayo, nakadalawang briefing ako sa inyo, 2 explanation dun sa building, tapos para dahil for political interests, dahil malapit na eleksyon, nadadamay itong Senate building. Inamin nitong nasaktan siya sa hearing na ipinatawag ni Senador Cayetano dahil nananariwa ang 2015 Senate investigation sa Makati City Hall parking na kanya ding pinamunuan. Naghihilom na sana ang sugat ngunit muling nabuksan dahil sa new Senate ang new Senate building naman ang pinag-iinitan sa ngayon. Siyempre tao lang din naman tayo, and parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Hindi ko alam kung ang intention talaga at the end of the day, bahagi din ng intention nila isirain yung institusyon. Si Binay ang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts na nangangasiwa sa pagtatayo ng bagong building ng Senado habang si Senador Cayetano ang pumalit sa kanya sa pwesto. Inakusahan din ni Cayetano ang media na nagpapagamit kay Senador Binay upang siya ay siraan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Ipinagpaglang ng National Security Council ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na target ng hypersonic missile ng China ang 25 lugar sa Pilipinas. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, wala silang namomonitor na amang imminent attack mula sa Beijing. May cordial relations pa naman umano ang Pilipinas at China at committed ang dalawang bansa na pag-usapan ang anumang pagkakaiba. Samantala, ang AFP sinabing sineseryoso nila ang pahayag ni Senadora Marcos at makikipag-ugnayan sila rito para sa karagdagang impormasyon. Pilipinas, masungit na panahon pa rin ang nararanasan sa Palawan ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Easterlies naman ang nagdadala ng maulap na kalangitan at pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa eastern sections ng Kapuluan, partikular na sa mga rehiyon ng Caraga at Davao. At bagamat mas mahina, halos parehong weather conditions din ang posibleng maranasan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, dito sa Kamaynilaan at sa iba pang bahagi ng ating kapuluan, fair weather condition ang inaasahan. Pero pagsapit ng hapon at gabi ay mataas na ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Kaya naman patuloy na paalala ng Pag-asa, maging alerto at mag-ingat sa posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa oras ng severe thunderstorms. Ngayong tanghali, karamihan sa ating key cities kabilang na ang Tagaytay, Cebu, Zamboanga Peninsula at Davao ay papalo lamang sa 32 degrees Celsius ang maximum actual temperature. Habang dito sa Metro Manila, posibleng maglaro ang init mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantala, batay naman sa latest forecast ng Pag-asa, inaasahang gagalaw pahilaga ang ITCZ simula bukas. Kaya pati Visayas at Southern Luzon ay maaapektuhan na rin ito. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang mga pagulang dulot nito sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi hanggang sa araw ng Sabado. Habang good news naman dito sa Kamaynilaan dahil magiging maaliwalas ang panahon over the weekend. Pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Kaya as always, magbaon pa rin po palagi ng payong. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera.
Sama-sama tayo, Pilipino. Panibagong achievement ang nakamit ng 7-member global pop group na Horizon. Sa unang pagkakataon kasi, napili ang grupo bilang ambassador ng isang global brand. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tuloy-tuloy na talaga sa paggawa ng ingay sa global scene ng Korea-based all-Filipino boy group na Horizon. Ang Lucky 7 kasi itinalagang ambassador ng isang global speaker brand. Itong first ever brand ambassadorship ni Vinci, Kim, Kyler, Royster, Winston, Jeremy at Marcos mula na mag-debut bilang grupo noong nakaraang taon sa ilalim ng MLD Entertainment. Say naman ng Horizon, perfect partnership ang kanilang collaboration na ito sa naturang brand bilang certified music lovers. Siyempre, nang dumalo sa isinagawang ambassador appointment ceremony sa Cebu, hindi nawala ang kanilang hataw performance sa kantang 16 at kanilang latest release na Lucky. Full support naman ng fans kung tawagi anchor sa panibagong career milestone na ito ng grupo. Mga gulita na kamakailan lang nanguna ang Horizon sa male idols who shined in the first half of 2024 ng Forbes Korea. Narito na ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pagpapaunlad ng turismo sa bansa tinututukan ng Marcos administration. Sa MBC TV correspondents, higit 5 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Bacolod. Parusa sa pagbebenta ng mga peke at di rehistradong gamot, alamin sa Hoy Bawal Yan. Sa MBC TV Sports, Falcon sa AP Bren Liquid Echo na sweep ang mga laban, ang mga kalaban sa MSC 2024 opener. At sa Showbiz Spotted, Catherine Bernardo, Dongyan, newlyweds Charlie at Carlo Aquino nominado sa 40th Luna Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tinututukan ng Administrasyong Marcos ang pagpapaunlad ng turismo ng Pilipinas. Kasabay nito, aktibo ng nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Private Sector Advisory Council o PSAC para tiyakin na magiging accessible sa lahat ang paglibot sa buong Pilipinas. Narito ang aking report. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-6 na pagpupulong sa Private Sector Advisory Council o PSAC na nakasentro sa mga usaping pangturismo sa bansa. Ayon sa tala, maganda ang naging takbo ng turismo sa pagsisimula ng taon. Buhat ito ng dumaraming bilang ng turista na labas-pasok sa bansa. Kaya naman planong samantalahin ng Administrasyong Marcos ang momentum na ito. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa PSAC sa paglalatag ng mga plano at pagde-develop ng mga hakbang para mas mapaunlad pa ang turismo sa bansa at makaakit ng mas marami pang dayuhang turista. Paninigurado niya, sinisikap ng ahensya na gawing madali at accessible sa lahat ang pagbiyahe sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Matatanda ang Enero ng taong ito nang unang nakipagpulong si PBBM sa PSAC, kung saan binigyang diin din ng Pangulo ang pagko-consolidate ng mga tourism services para gawing smooth ang travel experience ng mga turista, pati na rin ang pagsusulong ng mga lokal na produkto para makasabay ang bansa sa pandaigdigang merkado. Muling sinilip ng Pangulo at opisyal ng PSAC ang mga puntong ito at tinalakay ang mga update at rekomendasyon upang mas mapaigting pa ang mga hakbang na nabanggit. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay sina Sabin Aboitiz, ang strategic convener ng PSAC, Lance Gokongwei ng Gokongwei Group, Lourdes Josephine Yap ng Philinvest at kinatawan ng iba't ibang ahensya at ilang mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, nasabat naman ang nasa higit 5 milyong pisong halaga ng shabu sa Bacolod. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mahigit 500 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga ang na-recover ng mga kapulisan sa isinigawang drug by bust operation sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ang mga naaresto kinilala na sina George Jaime Jr., 49 anyos, residente ng Burgos Street, Zone 5, Poblacion, Bayan ng Murcia, Negros Occidental, at Daryl Iscanuela, 41 anyos, residente ng Olongapo
Olongapo City at temporaryong naninirahan sa Royal Amri Hotel, 13th Street, Barangay 7, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng BCPO State 7, si Jaime ang kinukonsiderang high-value individual o HBI habang si Escaniela ang street level individual. Na-recover ng sa mga suspect ang 775 grams ng umano'y shabu na mayroong standard drug price na 5,134,000 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, Sama-sama Tayo, Pilipino. Nasa kustodiya ngayon sa Jacinto Police Station ng 62 anyos na si Alfred, residente ng Barangay Barimangaldan, retired government employee, matapos itong maaresto sa buy-bust operation ng PNP. Sa ulat ni Chief of Police Major Larry Noble, alas 6:30 ng gabi nagsagawa ng buy-bust operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Santo Tomas, kung saan dito nakipagkita ang suspect at binentahan ng isang plastic sachet ng shabu ang pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng marked money, kaya agad itong inaresto. Tumitimbang ng 0.10 grams na may street drug price ng 680 pesos ang illegal na drogang nasamsam sa suspect at nabawi rin dito ang ginamit na marked money. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap na asunto ngayon ni Alfredo. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakdang gumamit ng robot ang Southern Philippines Medical Center o SPMC para gamutin ang kanilang mga pasyente. Ayon kay SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan, kung matutuloy ito ang kauna-unahang ospital sa ilalim ng Department of Health na gumamit ng robotics. Tutulungan ng robot ang Mindanao Kidney Transplant Institute. Kaya ang ilang mga tauhan na may kaugnayan dito ay sinanay na. Sa darating na buwan ng Nobyembre, magsisimula na ang robotics. Gayon paman, tiniyak ni Audan na hindi ito makakaapekto sa trabaho ng mga health workers sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasabat naman ng otoridad sa bayan ng Mondragon, Northern Samar ang ipupuslit sana ng mga illegal na mga kahoy. Ayon naman sa report ng PNP, umaabot ang halaga nito ng mahigit sa 60,000 pesos. Nasabat itong mga kahoy matapos ang operasyon ng PNP Mondragon. Aktong nahuli ang isang lalaki na ipapalusot itong mga illegal na mga kahoy gamit ang isang tinatawag dito sa Northern Samar na tabaw. Isang uri ng lawangan ang nasabat na may total board feet na 1,209. Agad naman na nahuli ang nasabing violator na nakilala sa kanyang alias na si Nunoy, 36 anyos, residente ng naturang bayan. Inaresto ito matapos na walang may pakitang legal na mga dokumento sa nasabing mga kahoy. Dinala ito sa estasyon ng pulisya ng Mondragon at nakatakdang sampahan ng kaso na may kaugnayan sa illegal logging. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Noong nagsisimula ang kasagsagan ng pandemya, nagsimulang tumaas ang mga insidente ng pagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong mga gamot. Mula rito, naglipana na ang iba pang gamot tugon sa iba pang mga sakit. Ano nga bang parusang kakaharapin kung ikaw ay napatunayang nagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong gamot? Alamin sa report na ito. Umabot na tayo sa panahon na sa halip na kumonsulta sa doktor, mas pinipili ng marami na sumangguni sa mga impormasyon na makukuha natin online. Gayun din sa gamot. Sa halip na bumili sa mga otorisadong establishmento o tindahan, mas pinipili pa ng iba na bumili na lamang online. Ang paalala ng kinauukulan, ang mga ganitong gawi ay may kaakibat na responsibilidad. Isa na dyan ang pagbeberipika o paninigurado na ang impormasyon o produktong nakukonsumo ay tama. Dahil sa paglipanan ng mga resellers at retailers online, iba yung pag-iingat ang kailangan. Mayroon kasing iilan na nagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong gamot sa ilalim ng Food and Drug Administration o FDA. Ano nga ba ang kakaharapin na parusa ng supplier at nagbebenta ng ganitong mga produkto? Nakasaad sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Sa Section 11 nito, na mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pag-import, pag-export, pagbebenta at pag-a-advertise ng kahit anong health product na hindi ligtas gamitin o inumin o di kaya ay mga hindi rehistrado sa ilalim ng FDA. Ang sinumang mahuli ang nagbebenta ng mga nabanggit na produkto
ay papatawa ng pagkakakulong na 1 hanggang 10 taon o pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi hihigit sa 500,000 pesos. Depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng esports, solid win ang ipinamalas ng Team Philippines na Falcons AP brand at Team Liquid Echo sa mga unang laro nito para sa 2024 Mid-Season Cup. Nasweep kasi ng dalawa nating pambato ang kanilang mga laban para makuha ang unang panalo sa group stage. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Matchpoint Millie Borja. Parehong na-sweep ng Falcons AP brand at Team Liquid Echo ang kanilang mga unang laro sa group stage ng MLBB Mid-Season Cup 2024 na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. 2 games lang ang kinailangan ng Falcons AP brand para talunin ng Chinese team na Shanyu Gaming. Pinangunahan ni Super Marco Riquitano ang Hive by ending the game with 6 kills and 2 assists. And with a crucial win sa Lord Dance, hindi na hinayaan pa ng Falcons na makabawi ang China Bets. Samantala, sa sumunod na laro, dinumin na rin ang isa pang pambato mula sa Pilipinas na Team Liquid Echo ang kalaban nito na Twisted Mind. Pinangunahan ng gold laner na si Benedict "Benny Cutie" Gonzalez ang Game 1 using his Moskov with 9 kills and 4 assists. Nagpakitang gilas naman si Carl TC Nepomuceno sa Game 2 with 7 kills. Magbabalik aksyon ng Echo sa Biyernes para harapin ang Team Spirit at subukang makabante sa quarterfinals. Samantalang 2 laro kontra Cloud9 ng USA at Falcons Esports ng Myanmar ang naghihintay para sa Falcons AP Brands sa Linggo, July 7. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Muli na namang magsasama-sama ang mga malalaking bituin sa industriya para sa taunang Luna Awards. Kung sino-sino ang mga nakasungkit ng nominasyon, kilalanin sa Showbiz Report na ito. Inilabas na ng Film Academy of the Philippines sa mga nominado para sa ika-40 edisyon ng prestihiyosong Luna Awards. Ang 10 nominees para sa titulong Best Actress at Best Actor binubuo ng box office queen na si Catherine Bernardo, Diamond star Maricel Soriano, star for all seasons Vilma Santos, o may uuwi kaya ito ng royal couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, o ng newlyweds na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Nakasungkit din ng nominasyon sa naturang kategorya ang breakout star na si Cedric Juan, veteran actor Christopher De Leon at Roderick Paulate para naman sa kanyang pagganap sa In His Mother's Eyes na nominado rin for Best Picture, kung saan makakatapat nito ang mga pelikulang When I Met You in Tokyo, Third World Romance, Rewind at Gomburza. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Film Academy of the Philippines kung kailan at saan gaganapin ang 40th Luna Awards. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw para sa MBC TV Network News. Pero bago po tayo tuloy magpaalam, binabati namin ng happy birthday si Miss Marnilyn Igoy, DZRH TV editor and videographer. Happy Ayan. birthday, Marnie! Yes, happy birthday! Nga pala partner, narinig mo na nga ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 11 days na lang maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa DZRH, sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Angelica Cosme. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako naman si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.